pray sa ating lahat sa mga nanonood po. Sa gabi po ito, nandito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po matunghayan po natin maunawaan ang salita ng Diyos. Bago po sa pag-umpisa, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na sumasalangit, sampayin ang iyong dakilang pangalan. Sa oras nito, Panginoon, narito po kami sa isang banal na gawain. Lord, salamat po sa bawat isa na nakikiisa sa gawain ito, maging sa amin po mga kapatiran. Lord, na kung saan makadirinig nila at makikita kung paano, haleluya, ibahagi ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po kami, samahan, anointing ang iyong lingkod sapagkat sa ganang akin, wala po akong karunungan, isang mangmang na tinawag ng Panginoon, subalit nagagamit sa iyong banal na ministry, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, salamat po sa bawat kapatiran na patuloy pong nanonood, nagsusumikap na makapaglingkod, na maayos, payapa, Panginoon, at katotohanan. Salamat po. Hallelujah sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. So, mga kapatid ko sa Panginoon, mayroon po tayong dadalhin ng mga salita ng Diyos, katulad po sa ating tema, Mobilize for the Harvest. Ayon po sa Matthew 10:6, nakikita ko po doon yung utos ng Panginoon na kung saan pinapahalagan po natin. Walang ibang inutusan kundi ang mga naglilingkod sa Diyos. Karapatan natin na tulungan ang bawat ministry na patuloy pong nagsusumikap sa gawain ng Diyos. Kung bibigyan natin ng kahulugan ang salita ng Diyos, napakahalaga po sa buhay natin na kung paano tayo tinawag ng Diyos upang ipangaral ang kanyang mga salita. Sabi dito, kundi magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Isa po ito sa mga verse na aking po tinutukan at binigyan ko po ng emphasize po kung paano po makikita natin ang mga bagay nito, ang mga salitang ito na papatunayan po. Patunayan po natin doon po sa John 10:16 na tupa ang kinakailangang hanapin ng mga lingkod ng Diyos. Mabasahin po natin ang John 10:16. Sabi dito, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan. Kulungan ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ito na po mga kapatid ang kailangan po nating gawin. Hanapin natin ang tupa na nawaglit at ibalik natin sa kulungan upang maging sapat ang bilang. Kaya po tayo bilang mga lingkod ng Diyos, may mga ministry tayo itinanggap, ginampanan, na kailangan makita sa atin kung paano tayo nagsusumikap sa mga gawain espiritual upang kalugdan tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng Panginoong Yesus doon sa 10:27, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking mga salita, at sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Sabi dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila manilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. So napakalaga po kapag tayo po naglingkod sa Diyos, nakinig tayo sa salita ng Diyos, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano sumunod sa kanyang mga kalooban. Kasi nakikilala ng tupa ang tinig ng Panginoon. At ang tinig ng Panginoon ay ang kanyang salita. Na minsan ang narinig po natin
ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Hebreo, kung marinig ninyo ang kanyang mga salita, huwag na ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Isa po sa napakahalaga ang salita ng Diyos. Ito po'y buhay at nagiging mabisa. Sa mga tumanggap sa Panginoon, mabisa po ang salita ng Diyos. Kaya sana huwag tayong manghinawa, magsawa sa pakikinig ng salita ng Diyos at pagbulay-bulayin po natin. Karapatan natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga nakikinig sa mensaheng ito, kailangan natin buksan ang ating kaisipan, ang ating puso, na tayo po'y makapaglingkod. Alam ninyo, ang buhay ay katulad lamang ng isang usok. Diba? Hindi natin alam ang buhay. Kaya minsan nawawala, minsan nakikita mo. Kaya po, pahalagan po natin kasi ang katumbas nito ay buhay na walang hanggan, sinasabi po ng Panginoon. Kailan may hindi ko sila at sila ibibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila manilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Napakahalaga po ang pangako ng Diyos. Napakahalaga ang salita ng Diyos. Na minsan pa natin narinig po ito. Noong una, hindi po natin siya pinakinggan, hindi po natin siya pinaglingkuran. Pero dumating ang panahon na tayo po ay naniwala at nagpasa tayo sa salita ng Diyos at dito natin nasumpungan ang kapayapaan, ang katotohanan. Kasi ang katotohanan po ay salita ng Diyos. Sabi po ng 8:31-32, at sinalita ng Panginoong Hesus sa mga Hudyong yao na nagsisisampalataya din sa Kanya, kung kayo'y naniniwala sa aking mga salita, tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong masusumpungan ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Alam niyo, kapag hindi tayo nasa katotohanan, walang kalayaan ang ating mga kaisipan, walang kalayaan ang ating sariling pamilya. At bukod sa kalayaan, walang katotohanan ang ating pamumuhay. Hindi natin kilala ang Diyos. Kilala lang natin ang ating sarili. Kung ano ang mga kagustuhan natin, yun po ang nangyayari sa buhay natin. Pero one time, kapag dumating ang mga kasakunaan sa buhay natin, pinangako ng Diyos na hindi niya pakikinggan ang ating mga dahil. Ito po, ikaugnay po. Kumbaga dito po sa Mobilize for the Harvest, ito po Isaiah 61:1-6, nakikita po natin dito sa ating Bible kung paano si Isaiah sumakanya ang Espiritu ng Diyos. At kung sumasa kanya, ginamit po siya ng Diyos. Sabi niya, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo at upang ibahagi sa mga bagbag na puso at upang magpagaling sa may mga karamdaman at magbukas ng bilangguan sa nangabilanggo. Ito po ang nais ng Diyos na gawin ng bawat isa sa atin. Kasi kapag ang isang tao hiwalay sa Diyos, wala siyang ibang gagawin kundi para sa sarili niya kalooban. Yan po mga kapatid ang katotohanan na nangyayari sa bawat isa sa atin. Yung pagpapagaling po, karapatan po natin kung lulubin ng Diyos na bigyan tayo ng himala kasi ayon sa kanyang utos doon sa Marcos 16:15-16, sabi niya, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita, ang sino man sa inyo sumampalataya at mabautismo na yung maliligtas. At ito ang mga tanda ng bawat nagsisampalataya. Kayo man ay, sabi dito,
15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas at dapat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. At kalakip ng mga tandang ito, sa magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisiyawak ng mga ahas at kung magsiinom sila ng bagay na magkamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit at sila ay magsisigaling. Isa po ito sa misyon na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod upang ipangaral ang mabuting balita. Ang sabi niya, ang sino mang sa inyo sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At ang bili niya, dumapot man kayo ng ahas, uminom man ng may lason, at kayo magpapagaling sa may sakit. Isa po ito sa mga binanggit ng Panginoong Hesus sa mga sumasampalataya, sa mga nagsisunod sa kanyang mga utos. Karapatan po natin na ipangaral ang mabuting balita. Kasi kung hindi tumawag ang Diyos ng mga katulad natin, sino magpapakalat ng salita ng Diyos? Wala, ni hindi mapakinggan. Kasi walang mga ngaral. Kapag walang mga ngaral, walang makakaalam. Walang makatatawag sa Panginoon. Sabi po sa Roma 10:13, lahat na magsisitawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Sabi po dito, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? So walang tagapangaral, silent, hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos. Kaya kung dumating man ang trahedya at marami po binawian ng buhay doon sa mga walang alam, sisisihin tayo ng Diyos. Pananagutan tayo ng Diyos. Pananagutan natin ang kanilang mga kamatayan kung hindi nila napakinggan ang salita ng Diyos. So paano sila maliligtas kung walang tagapangaral? Paano sila tatawag kung walang nagsinugo? Sabi dito, paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Walang tagapangaral. Kaya ang Diyos hindi po siya tumigil kahit na nung siya nagkatawang tao, ginawa niyang lahat para lang iparamdam sa tao, iparamdam sa atin ng kanyang kapal. Kailangan po natin na maramdaman ang kapal ng Diyos at madala natin sa araw-araw na pamumuhay. So yan po ang kagalingan, yan po ang pagpapagaling sa pamamagitan ng pangangaral. Kasi doon po sa Isaias 35, kasama po ito. 35:3 hanggang 6 na kung saan, kung paano napakinggan na isang lupo, isang pilay, ang salita ng Diyos, nung siya po binigyan ng kagalingan, lumundag po ang isang pilay at nagpadila ng mga ulan. Napasahin ko po, Isaiah 60,
61. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga nangapi bilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon. 61 ka muna. Na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pagpangiganti ng ating Diyos, upang aliwin niya ang lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abo ng langis ng kagalakan, na kahalili ng pagtangis. Ang damit na kapurihan, na kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila ay matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon, upang sila ay luwalhatiin. Ito po yung napakinggan po nila dahil sa kay Isaias na kinasihan po ng Espiritu ng Diyos. At doon po sa, nasabi ko po sa Isaiah 35:3, inyong palakasin ng mga mahinang kamay at patatagin ng mga mahinang tuhod. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong mga takot. Narito ang inyong Diyos, ay paritong may panghihiganti. May kagantihan ng Diyos, siya ay parito at ililigtas kayo. Sino pong tinutukoy na kayo? Tayo po ang tinutukoy dito. Yung mga nakinig sa salita ng Diyos. Yung mga gumagawa sa mga salita ng Diyos. Kasi mapala daw po yung mga nakikinig. Sabi sa Revelation, mapala daw po yung bumabasa. At lalo higit na mapalad yung nakikinig, bumabasa sa mga nakahula dito. Bakit mapalad? Para malaman nila na sila po ay handang tumugon, handang sumunod. Kasi ang sinasabi dito, inyong palakasin ang mga mahihinang kamay. Diba? Alam ng Diyos na may mga taong mahina. Mahina ang loob, hindi kamay. Mga tuhod na nanlulupay-pay. Diba? Kaya sabi sa Revelation, palakasin mo ang inyong malapit nang mamatay sa Revelation 3:1. Magpuyat ka, sabi dito, sa 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. So ano man ang ating ginagawa, alam po ng Panginoon. Walang mo itatago, nangina ka man, malakas ka man, sa pananampalataya, may time na darating ang mga panahon na ikaw ay manghihina. Kaya ang paalala po ng Diyos, hindi ito paalaala sa mga malalakas ang pananampalataya. Paalaala po ito sa mga nanghihinang pananampalataya. Mga nanghihinang mga tuhod. Pero kung mahina ang tuhod mo at nananampalataya ka, okay lang po yun.
Siya mismo ang nakakaalam. Di ba? Kaya po mga kapatid, ang salita ng Diyos, buhay. Mabisa po ito. Kung titingnan po natin, bakit tayo nagbagong buhay? Bakit natin binago ang ating sarili? Kasi naunawaan natin ang salita ng Diyos dahil sa awag ng Diyos. Dati hindi po natin naunawaan, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ngayon, naniniwala tayo at kapag sumampalataya tayo, sabi ng Panginoon at sino magsumampalataya sa akin, maging sa nagsugo sa akin, siya ay lumipat na mula sa kamatayan patungo sa buhay na wala. Lumipat na po. Ang sino mang tao na sumampalataya sa Diyos dahil sa pagkikinig sa kanyang banal na salita, mababago po ang buhay ng bawat isa. Dati ka kriminal, dati kang iba't ibang ginagawa mo. Pag naunawaan mo salita ng Diyos, babaguhin ka ng Panginoon. Tama po ba? Kaya po, maraming salamat po sa bawat isa, sa mga nakinig sa kanyang salita, naway maunawaan po ng bawat isa ang salita ng Diyos. Napakahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Dito natin masusuntuhan ang katotohanan, ang karunungan, katalinuhan. Dahil ikaw ay nakinig ng salita ng Diyos at handa kang sumunod sa kanyang mga utos. So, yan po tayo na naniniwala na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ito po ang nagtuturo sa atin kung paano tayo iiwas, kung paano tayo iiwas sa panganib. Katulad ng sinabi niya sa Mateo 7:24, ang sino mang nakikinig sa kanyang mga salita, ituturo ko sa kanya kung sino katulad. Siya'y katulad ng taong nagtayo ng bahay sa lupa, na umukay ng malalim at inilagay ang patibayan sa bato. Matig ang baha, ito'y hindi nasira pagkat may patibayan. Kung nakikinig ka man at hindi mo sinasagawa, katulad ka ng taong hangal. Di ba? Sino pong hangal? Yung mga taong hindi sumunod sa salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa pagsisiyasat ko sa salita ng Diyos, may mga experience na po ako tungkol sa kanyang habag at biyaya na aking nararanasan ako. Sa mga bagay na kailangan, ang Diyos po ang nagpo-provide. Kasi minsan, bagamat wala na akong anak buhay, nabubuhay pa rin dahil sa pagsunod sa ating Panginoon. Yan po ang mga experience ko sa paglilingkod sa Diyos. At mayroon pa po tayo mga karagdagan tungkol sa salita ng Diyos. Kung bagamat paniniwalaan natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos, ito po, mayroon po mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, sa pagsunod sa Diyos. May mga kahirapan man, pero may kapayapaan naman. Ang kahirapan patungkol sa mga bagay na
mas sinasakripisyo natin ang ating sariling buhay kaysa ating pamumuhay sa araw-araw. Kasi ang sabi po ng Panginoon, ang sino man hindi niya iwan ang kanyang tinatangkilik o kanyang mga mahal sa buhay, sabi po ng Matthew 37, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. So ang kailangan natin yung karapat-dapat na paglilingkod sa Diyos. Minsan po iniisip ko, bakit sinabi ng Panginoon ng ganitong klaseng salita? So, ibig sabihin ba na talagang literal na iiwan mo? So, hindi po pwede. Hindi po pwede na iwan mo basta-basta. Ang sinasabi ng Lord, kung alin ang uunahin mo, yung pagsunod o pamilya. Kasi ang pamilya hindi mo kaya iligtas pagdating ng panahon ng trahedya. Pero kapag may Panginoon ka, ito po ang iniisip ko, kapag may Panginoon ka, ililigtas ka ng Panginoon, pati ikaw. Pamilya mo, pati ikaw, ililigtas ng Diyos. Kaya sabi sa 16 ng Gawa, 31, sumampalataya ka sa Panginoon ng Diyos, maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Naunawaan po ba natin? Ang salita ng Diyos ay pinakamahalaga, malaman po natin. Kaya hanggang dito na lamang po ang aking pangangaral sa inyo. Shout out po sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, sa mga nakakaunawa, sa mga kapatiran sa iba't ibang dako, sa Piuduran, nakikidalamhati rin po ako sa Pamilya Sandigan, ang saksiyan namin ng kanilang kalungkutan sa isang linggong pagkaburon. Shout out po sa mga taong nagbukas ng live streamer sa ating pong gawain ito. Bawat isa hindi ko na pangalanan sa amin natin. Hallelujah. Sa Antipolo, dito sa Sister Cathy from Cebu, Pulong Praser, Sulong Praser, FOM, Tapet, FOM, Piuduran FOM, Antipolo, FOM, BS Lubao, Urias. So, at saan man dako na narinig ninyo ang salita ng Diyos, naway pagbulay-bulayan po natin na hindi tayo magsisi pagdating ng panahon. Ito po sa mga kapatiran, shout out po sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig at nagbukas ng kanilang cellphone ng live para sa gawain nito. Yeah. Okay, dadako po tayo sa closing prayer. Aming Diyos, buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa gabi pong ito, Panginoon, naway hindi masayang ang iyong salita. Sa bawat nakarinig nito, dakilang Diyos, ikaw ang mapubas ng kanilang puso. Kaisipan, pagkaunawa, Panginoon, sa pagkaunawa ay napakahalagang gawain ng isang tao. Sabi ng Panginoong Hesus, umayo kayo at inyong unawain kung ano ang ibig ko. Ang naunawa namin, habag ang ibig mo at hindi mga ando. Kaya dakilang Diyos, salamat pagpalain mo po ang iyong salita, naging sa Church ng Badian, Panginoon, nagbukas sa kanila pong tahanan.
upang sa kanilang church, Panginoon, upang kami po magkaroon ng signal, Panginoong Yesus, sapagkat ito ang nais mo, hanapin namin ang katotohanan upang kami po ay magpalakas-lakas ang dakilang Diyos sa pagkita ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay patuloy mong binibigyan ng pagkakataon. Hallelujah, upang maramdaman namin, maranasan namin ang iyong abag, ang iyong presensya sa gabi po. Panginoon, salamat. Umaasa po ako, dakilang Diyos, na ikaw patuloy na mag-iingat sa bawat isa. Kung lulubin mo, dakilang Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay, alalaman mo at kalooban mo, Panginoon, ang bawat nangyayari sa mundo nito. Lord, maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Shout out din po kay Sister Rai, Sister Mona Lisa, sa Cavite, si Brother Dario, Sister Fatima, lahat, Sister Bani, Sister Rica Joy, lahat ng mga kapatiran, Sister Miriam, Sister Esther, si pamilya ni Pastor Berting, lahat po ng mga lingkod ng Diyos, Pastor Bong, Pastor Alwin, lahat po na mga kapatiran nanonood, shout out po at maraming salamat po sa pagkakataon nito. Pastor Al, salamat sa inyong pagtanggap na nasumpungan namin na napakagandang sila.